Narito na mga news scoop ngayon. 14 anyos na lalaki patay matapos madaganan ng mixer truck sa Sultan Kudarat. Habal-habal driver arestado sa pang-hold up gamit ang toy gun sa Cebu. Zaldico maaaring makauwi sa Pilipinas sa loob ng 1 hanggang 2 araw sa pamamagitan ng self-deportation ayon sa DOJ. Dole National Wages and Productivity Commission iginiit na hindi sinuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Alden Richards na excite ng malamang makakasama sa serye si Christopher De Leon. At SB19 ipinakilala na ang kanilang unang girl group sa ilalim ng kanilang management. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. 14 anyos na lalaki patay matapos madaganan ng mixer truck sa Sultan Kudarat. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Binawian ng buhay ang isang binatilyo matapos itong madaganan ng mixer truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala na suwing biktima sa alias na Fahad, 14 anyos, habang sugatan naman ang driver ng truck at isang sibilyan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang truck sa kurbadang bahagi ng Davao to Cotabato Road. Pinaniniwala ang overspeeding ang truck kaya dumiretso ito at bumangga sa isang residential area. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Habal-habal driver arestado sa pang-hold up gamit ang toy gun sa Cebu. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Arestado ang isang 28 anyos na habal-habal driver matapos naman siyang mang-hold up gamit ang toy gun sa Talisay City, Cebu. Naganap ang insidente noong April 19 sa barangay Dumlog kung saan tinutukan ng suspect ang isang 22 anyos na cashier gamit ang pekeng baril upang takutin ito. Tinangay ng suspect ang 12,000 pesos at tumakas sakay ng motorsiklo. Nakilala ang suspect sa pamamagitan ng CCTV at agad na nahuli sa follow-up operation kinabukasan sa Minglanilla. Na-recover ng pulisya ang toy gun, motorsiklo at mga damit na ginamit sa krimen ngunit hindi na nakuha ang ninakaw na pera. Nahaharap ang suspect sa kasong robbery habang patuloy na sinasagawa ang investigasyon. Truck ban para sa pagbiyahe ng mga pangunahing bilihin, pagkain at langis sa Metro Manila, suspendido. Ayon po sa Malacanang, naritong news scoop ni Kim Gomez. Sinuspende ng Malacanang ang truck ban para sa mga sasakyang nagdadala ng mga pangunahing bilihin sa Metro Manila. Para naman sa mga hindi saklaw ng exemption, ayon sa Office of the Executive Secretary, magkakaroon ng unified truck ban mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Ayon sa Malacanang, bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng administrasyon upang pababain ang gasto sa pagbiyahe ng mga produkto at panatiliing mababa ang presyo ng bilihin. Una rito, ipinatupad ng pamahalaan ang pagbabawas sa shipping fees kung saan ginawang piso ang RoRo fees para sa mga sasakyang nagdadala ng raw at unprocessed agricultural products. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pakikialam ng gobyerno sa fuel pricing magdudulot ng timely relief sa publiko. Ayon sa isang senador, naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Tiniyak ni Senate Finance at Protect Committee Chairman Sherwin Gatchalian na magdudulot ng timely relief o napapanahong kaginhawaan ang price limitation ng pamahalaan sa presyo ng petrolyo. Alinsunod ito sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National State of Energy Emergency. Gate ng senador, matagal na niyang isinusulong ang unbundling ng fuel prices upang matiyak na hindi arbitrary o walang basehan para sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan at mga micro and small businesses.
Anya, kailangang maipaliwanag ng Department of Energy ang naging batayan at computation ng mga oil firms ay pinapataw nilang dagdag presyo. Tiniyak naman ni Senador Gatchalian na patuloy nilang tututukan ang presyo ng mga produktong petrolyo bilang bahagi ng oversight function ng Senado upang masiguro na makatarungan ang pagtaas ng presyo ng langis. Para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagiging atrasado ng gobyerno sa pagkontrol sa fuel price adjustment. Pinuna ng isang senador. Naritong news scoop ni Reabel Medina. Nakalulungkot na kung kailan pababa na ang presyo ng produktong petrolyo, saka lamang sinabi ng Department of Energy na may kapangyarihan silang maglimita ng pagtaas ng presyo at magpatupad ng minimum na rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ito ang binigyang diin ni Senador Amy Marcos matapos i-anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin na magtatakda ng cap o limitasyon ang gobyerno pagdating sa fuel price adjustments. Ayon sa Senadora, wala namang nagbago sa kapangyarihan ng gobyerno at ng DOE sa ilalim ng mandato nito sa Republic Act 7638 o DOE Law. Giit ng presidential sister kung kailan marami nang tumigil sa pagpasada ng mga PUV driver, mga magsasakang hindi nakapag-ani at mga mangingisdang hindi nakapalaot ay tsaka pa lamang naisip ng Energy Department na makialam sa presyohan ng petrolyo. Dapat anya na pagkadeklara pa lamang ng State of National Energy Emergency ay gumalaw na agad ang DOE para kontrolin ang presyo ng langis. Para sa News Scoop, ako si Reabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. National Wages and Productivity Commission iginiit na hindi sinususpinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa gitna ng nararanasang krisis sa bansa. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Nilinaw ng Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission na hindi sinuspinde ang pagpapatupad ng aumento sa sahod sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya. Ito ay kasunod ng mga posts sa social media na nagsasabing inaabandona ng komisyon ang kinakaharap na hirap ng mga minimum wage earners ngayong nakakaapekto na sa ekonomiya ng bansa at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ayon sa NWPC, nananatiling nakamonitor ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para matiyak na nanatiling sapat ang minimum wage rates sa bawat reyon ng bansa. Paliwanag pa ng komisyon, sinusunod ng regional boards ang nakatakdang review timelines na layong balansehin ang pagpapahusay sa kita ng mga manggagawa kasabay ng pagpapatuloy ng enterprise viability, pagprotekta sa kanilang employment at pagsuporta sa regional economic development. Para sa News Scoop, ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagkukusa ni Senador Bato de la Rosa na huwag tumanggap ng sahod at allowance sa Senado, ipinanawagan ng isang senador. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Umapila si Deputy Majority Leader JV Ejercito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na magkusang loob na itong huwag munang tumanggap ng kanyang sweldo at allowance sa Senado. Ito'y dahil sa hindi nito pagpasok sa Senado simula pa noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon matapos mapabalita na may warrant of arrest na laban sa kanya ang International Criminal Court. Ayon kay Senator Ejercito, katulad ng mga ordinaryong Pilipino na no work no pay, mas higit na dapat ganun din ang gawin ng mga lingkod bayan. Giit ng Senador, public service is a public trust at lahat sila ay mananagot sa publiko na kanilang pinaglilingkuran. Sinabi ni Senator Ejercito na ipinadala niya sa isang emisaryo ang kanyang apela para hindi na maging matagal pa ang proseso sa laman ng ethics complaint laban kay Senator De La Rosa. High-level coordinating team ng Pilipinas lilipad sa Czech Republic para sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Babiyahe na pa Czech Republic ngayong linggo ang high-level coordination team ng Pilipinas upang asikasuhin ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Gayunman, tikom si Justice Undersecretary Raul Vasquez sa detalye ng pagkakaaresto sa dating kongresista dahil sa umiiral na confidentiality sa panig ng Departments of Foreign Affairs at Justice na magsisilbing coordination team. Sa gitna naman ng mga espekulasyon sa pagkakaaresto kay Ko, nilinaw ni Yusek Vasquez na nasa kustodiya pa rin ito ng Czech Republic dahil sa paglabag
paglabag sa immigration law at iginiit ang mahigpit na pagtalima sa confidentiality ng kaso bilang respeto sa gobyerno ng nasabing bansa. We have to respect and give due accord to the internal processes of the Czech Republic. They are so mum about the details and we cannot also divulge those things. In fact, ang lead agency dito ay yung DFA. So they are in a much better position to know the details, but given the fact that they have to also follow strictly the request and the priorities of the Czech Republic, we just have to go with the flow, so to speak. Samantala, nanawagan naman si Yusek Vasquez sa publiko na hintayin ang impormasyon at habaan ng pasensya sa gitna ng mabusising proseso ng pagpapauwi sa dating kongresista. Kailangan nating sumunod sa proseso para ang rule of law ang mangibabaw at ang hustisya ay makamtan po natin sa madaling panahon. Bring him back to the country and let him face the music here. Let him present his evidence to prove his innocence, and for everybody to have final and clearer way by which this issue of flood control corruption cases would come to a that's a logical end. Yan ang tinig ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa pareham ng DWIZ. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Zaldico maaaring makauwi sa Pilipinas sa loob ng 1 hanggang 2 araw sa pamamagitan ng self-deportation ayon sa DOJ. Narito News Scoop ni Kim Gomez. Ilang paraan ang maaaring gamitin ng Pilipinas upang mapabilis ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico mula sa Czech Republic. Kabilang sa tinukoy ni Justice Undersecretary Raul Vasquez ang paggamit sa probisyon ng United Nations Council Against Corruption kung saan kapwa signatories ang dalawang bansa. Ito anya kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, lalo't pawang mga individual na sangkot sa katiwalian ang saklaw ng UNCAC. The UN Convention Against Corruption na to mandates the state parties, the signatories therein, to extend all kinds of assistance, cooperation in respect to the fight against corruption. So, kasama dyan ang investigation, prosecution, identification, information sharing, in fact, pati nga property forfeiture, transfer of funds, and arrest and custody, including yung mga remedies na nandyan pati, kasama ang extradition. Bukod dito, maaari rin anyang ikonsidera ng dating kongresista ang self-deportation, pero dedepende ito sa kanyang magiging legal na hakbang. Basta voluntarily and intelligently gagawin niya yon. In a matter of 1 or 2 days, he can come back. Pero ang normal kasing iniisip natin, yung extradition, deportation, etc., tinitignan natin yung normal na pag-iisip na iyan ay litigious o involuntary. Pag involuntary yan, it all depends on the circumstances, no? Kung gaano kalawak at kalalim ang kooperasyon na i-extend ng Czech Republic. Tiniga ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dating House Speaker Martin Romualdez kumpiyansang walang ebidensyang makakapagpatunay na siya ay sangkot sa plunder o anumang korupsyon. Naritong News Scoop ni Jelly Mendez. Kumpiyansa si dating House Speaker at ngayon later Representative Martin Romualdez na walang ebidensyang makakapagpatunay na siya ay sangkot sa plunder o anumang pandarambong. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos ang matagal na pananahimik sa controversial na flood control projects. Mariing itinanggi ni Romualdez ang alegasyon at iginiit na hindi siya mastermind sa corruption scheme. Paliwanag ni Romualdez, pinili niyang manahimik bilang paggalang sa legal na proseso at upang hindi na makadagdag pa sa umiiral na tensyon at ingay sa politika. Gayunman ay inaabuso na anya ang kanyang katahimikan upang bumuo ng maling naratibo laban sa
sa kanya. Iginiit ng mambabatas na hindi na siya mananahimik at handa na siyang humarap at magsalita batay sa katotohanan. Ipinaalala rin ni Romualdez ang kanyang personal na pagdalo at pagsumite ng salaysay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at ibinigay ang lahat ng kinakailangang dokumento. Naniniwala si Romualdez na makikita ng taong bayan ang katotohanan, partikular ang pagpapahintulot niya na maisa publiko ang kanyang affidavit, kalakip na mga dokumento. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mapanganib na heat index tatama sa ilang lugar sa bansa. Bago maniwala, alamin muna natin kung fact or fake. Tuwing summer vibes na parang oven ang Pilipinas. Sapat na ba ang electric fan o kailangan mo na ring kausapin ang aircon mo bilang best friend? Habang paalala ng Department of Energy na magtipid sa kuryente ang bawat Pilipino. At oo, salute tayo dyan. Pero sa gitna ng El Nino, mapapaisip ka, budget friendly ba ako o pawis friendly na lang? At ang tanong na umiinit din kasama ng panahon, totoo bang mas titindi pa ang init sa bansa? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Nagbabala ang DOST Pag-asa na makararanas ng danger level na heat index ang ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon sa forecast, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang init sa Cavite City. Makakaranas din ng matinding init ang Dagupan City, San Jose, Mindoro, Iloilo City, Tacloban City, Apari at Metro Manila na may heat index na 38 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Binalaan ng publiko na ang matagal na pagkabilad sa init ay maaaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Pinapayuhan ang lahat na uminom ng maraming tubig, manatili sa loob ng bahay o lilim lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong damit at bantayan ang sintomas na matinding init. Fact: pinaigting din ang pag-iingat para sa mga bata, matatanda at alagang hayop na mas madaling maapektuhan ng matinding init. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Alden Richards na-excite nang malamang makakasama sa serye si Christopher De Leon. At SB19 pinakilala na ang kanilang unang girl group sa ilalim ng kanilang management. Alamin sa iSpotted Report. Yan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, excited na ang aktor na si Alden Richards na makatrabaho ang kanyang idol na si Christopher De Leon. Ayon kay Alden, first time niya makakatrabaho ang iniidolong veteranong aktor sa kanilang upcoming medical series na Code Grey. Samantala, inamin naman ni Christopher na na-challenge din siya sa kanyang gagampanang character kahit na ilang beses na siyang gumanap na doktor sa mga nagdaan niyang palabas. Kabilang naman sa mga makakasama ng dalawang aktor sa bagong series, sina Shuvi Itrata, Alin Ansay, Andrea Torres, Romnick Sarmenta at Joros Gamboa. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, formal nang ipinakilala ng P-pop boy band na SB19 ang una nitong girl group sa ilalim ng kanilang pangasiwa bilang mga co-executives ng kanilang sariling talent management company na IZ Entertainment. Napag-alaman na sa May 15 pa dapat magde-debut ang girl group na Sonara, ngunit nauna na sila nagtanghal sa wakas at simula concert na SB19 noong April 18. Ipinarinig din ng girl group ang una nitong kanta na Uy Tabi-Tabi na una ring napakinggan sa nasabing konsyerto. Ang Sonara ay binubuo ng 7 miyembro na pinamumunuan ni Yorika at kinabibilangan ng iba pang mga miyembro na kilala lamang sa mga pangalang Ella, Dominic, Tin, Migomi, Lay at Nami. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Bayan muna, umaasang magdidesisyon ang ICC ng mayroong accountability sa kabila ng pag-withdraw ng Pilipinas. Hindi natin alam ang desisyon ng ICC. It could either go both ways, no? Kasi alam niyo yung ICC, masyado siyang parang tinitingnan niya ang rights din ng akusado. Pero syempre confident kami na magdedesisyon naman ng ICC in favor of accountability. Kasi ang nire-raise nilang jurisdiction ay dahil nag-withdraw. Ngayon, ang matagal ng sinasagot namin at may decision na rin ng pre-trial chamber na nakalagay talaga sa Article 127 nga ng Rome Statute na ang anumang bansa maaring mag-withdraw sa Pilipinas, pero kung anumang any matter already under consideration by the court before the withdrawal, bago ka nag-withdraw, ay tuloy yung jurisdiction ng court. Kaya nilagay yun, John at Drew, pa sa Rome Statute para hindi pwedeng maging walang ngipin ng ICC. Kasi kung wala yung Article 127 na yun, o di yung gawin lang pala ng isang presidente o prime minister pag may kaso, may nakasampa sa kanya sa ICC, di withdraw niya lang, di tapos na yung issue. So, nilagay yun. Pwede kayong mag-withdraw, pero kung nasimulan na, tuloy yun. At 2018 kasi nag-announce ng preliminary examination ang prosecutor. Kaya nga nag-withdraw si President Duterte nung narinig niya na nag-announce ng preliminary examination. Kaya niya inutosang mag-withdraw ang Pilipinas. After that, di pasok na pasok doon sa Article 127 kasi nag-withdraw after nagkaroon na ng preliminary examination sa Pilipinas. So hindi na anticipate niya at ng mga legal expert niya yung Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Group, aberya sa distribusyon ng ayuda sa mga motorcycle taxis, isinisisi ng Malacanang sa mga operator. Mapanganib na heat index tatama daw sa ilang lugar sa bansa. Alamin kung fact or fake. Sylvia Sanchez, tatakbong mayor sa Quezon City. Alamin ang totoo sa fact or fake. Kumita sa pagiging outfit o costumes renter. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo ba na epektibo ang liquid diet sa pagpapapayat? Let's prove it. Summer adventures, tuklasin ang ganda ng caves at rivers sa highly recommended. Pinadala ng employer ang sahod ng remittance center pero siningil sa empleyado ang service fee. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Mark Heras at pamilya nito balak nang mag-migrate sa Amerika. Apo ni Dolphy na si Vito Quizon gustong sundan ang legacy ng kanyang lolo. Mga anak ni Patricia Javier na sina Rob at Ryan Walcher pinapirma na ng kontrata ng Viva. At bagong extended play ng bandang Cup of Joe nakatakda ng i-release. At alamin natin ang magiging weather ngayong hapon at hanggang sa mga susunod na panahon sa Weather Report. Live! At mga detalye ng mga naglalaki ang balita ngayon sa pagbabalik ng News Scoop. Mga contractors malamang na natatakot na kapag nakabalik sa bansa si dating Congressman Zaldico. Ayon po yan kay Senador J.V. Ejercito. Naritong news scoop ni Kim Gomez.
Tiyak na marami nang natatakot, lalo na ang mga contractors o mga kongresistang kontratista kapag naiuwi na sa bansa si dating Congressman Zaldico. Ito ang inihayag ni Senador J.V. Ejercito makaraang tiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maiuuwi sa bansa at mapapanagot ang dating kongresista. Ayon kay Senador Ejercito, dapat mapabalik sa bansa si Ko upang maisiwalat na ang kanyang nalalaman sa anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Ang malaking hamon anya ngayon kung paano maiuuwi sa bansa ng buo at ligtas si Ko dahil malamang may mga iba na naghahangad na huwag itong makauwi sa bansa, lalo na ang mga posibleng ikanta o idawit nito sa nasabing anomalya. Una rito, inihayag ni Pangulong Marcos na may ipapadalang high-level coordination team sa Czech Republic para asikasuhin ang pag-uuwi sa dating kongresista. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Aberya sa distribusyon ng ayuda sa mga motorcycle taxis. Isinisisi ng Malacanang sa mga operators. Naritong news scoop ni Gilbert Perdes. Isinisi ng Malacanang sa mga transport companies o yung TNVS operators ang nararanasang gulo at aberya sa pamamahagi ng tulong o yung assistance para sa mga TNVS at motorcycle taxi driver. Ito'y kasunod na rin ng report ng mahabang pila mga pangalang nawawala sa listahan ng benepisyaryo at ang pagkamatay naman ng isang rider habang naghihintay ng ayuda. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lumalabas na maraming driver ang hindi na isama sa official record na isinumite ng kanilang mga kumpanya sa pamahalaan. Hinala ng palasyo sadyang hindi dinedeklara ng ilang kumpanya ang tunay na bilang ng kanilang mga driver para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis, dahilan para maraming pumipila o kaya maraming pumipila ang hindi kasama sa payout. Dahil dito pinayuhan ng Malacanang ang mga driver na makipag-ugnayan sa kanilang mga transport operators para matiyak na rehistrado sila at hindi magkakaroon ng problema sa mga susunod na payout. Habang minamadali na rin anya ng DSWD ang pag-adapt ng digital system at yung e-wallets para naman sa mas convenient at magandang distribution ng ayuda sa oras na matapos ang accreditation nito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ ng babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Menor de edad sugatan sa pamamaril sa Malabon. Naritong news scoop ni Danny Cruz. Sugatan ang isang 16 na anyos na lalaki matapos tamaan ng bala sa naganap na pamamaril sa kahabaan ng Pampano Street sa Barangay Longos sa lungsod ng Malabon. Batay sa paunang investigasyon, naglalakad pauwi ang biktima nang mapadaan sa isang basketball court kung saan may grupo ng mga kabataan. Sa hindi pa matukoy na dahilan, isang lalaking sakay na motorsiklo ang huminto at nagpaputok ng baril patungo sa nasabing grupo. Sa kasamaang palad, tinamaan ng biktima na nooy dumaraan lamang sa lugar. Agad na isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital at kasalukuyang sumasa ilalim sa gamutan habang inoobserbahan pa ng mga doktor sa isinagawang follow-up operation na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Remedios Terte. Mabilis na naaresto ang suspect ng mga operatibo ng Longos Police Substation 5, katuwang ang SWAT team. Natunton ng suspect sa kanyang tirahan. Na-recover mula sa kanya isang baril na kalibre 45, isang magazine at mga bala. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, hepe ng Malabon Police, ang kanilang mabilis na aksyon ay nagresulta sa agarang pagkakaresto ng suspect. Ito ay niya patunay ng Malabon Police ay laging alerto upang mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Kalaboso na ang suspect at sinampahan na ng kaukulang kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 5 katao kalaboso sa drug buy-bust operation sa Camarines Sur. Naritong news scoop ni Melvin Machado.
Positibo sa paggamit ng illegal na droga ang 5 katao na inaresto ng Calabanga Municipal Police Station at PDEA Bicol sa isang drug buy-bust operation sa barangay Binaliw, Calabanga, Camarines Sur nitong nakaraang linggo, Abril 19. Sa 5 na aresto, kasama na rito ang mag-live-in partner na umano'y drug den maintainer at 3 drug den visitor. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo, Chief of Police ng Calabanga Municipal Police Station, ipinadrug test nila ang 5 suspect at positive ang resulta. Ang mga ito ay naaktuhan na gumagamit umano ng illegal na droga. Sa naturang drug buy-bust operation, umabot sa 15 gramo ng shabu ang na-recover na nagkakahalagang 102,000 pesos. Samantala kahapon ay formal lang na isampa ang reklamo sa korte laban sa 5 suspect sa paglabag sa Republic Act 9165. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sylvia Sanchez tatakbong mayor sa Quezon City. Eleksyon na ba? Alamin natin ang katotohanan sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, kakalabanin pala ni Sylvia Sanchez si Mayor Joy Belmonte bilang mayor ng Quezon City sa darating na eleksyon. Ito ang kumakalat na usap-usapan ngayong nalalapit na ang 2028 national elections. Marami na kasing hindi gusto si Sylvia sa mga proyekto ngayon ni Belmonte, kung kaya't nagdesisyon ito na tatakbo na lamang siyang mayor para mabago na ang sistema ng Quezon City. Ngunit bago maniwala, alamin muna kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sa aming ginawang research, aming napaglaman ay sa itong fake. Mismong si Sylvia ang nagsabi na hindi niya alam kung saan galing ang nasabing balita at kung sino ang nagpapalutang ng ganoong klase ng balita. Ayon sa aktres, paano raw siya magme-mayor ng Quezon City samantalang hindi nga raw siya naging kagawad man lang. Dapat umano magsimula muna siya sa ibaba bago mangarap na maging mayor. Hindi nga raw siya nag-SK man lang o kaya nagkagawad o nagkapitan kaya't hindi raw maaaring tumakbo siyang mayor ng Quezon City. Kaya naman ang balitang tatakbong Mayor Sylvia Sanchez sa Quezon City ay isang malaking fake. At iyan aking fact or fake para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Mark Heras at pamilya nito balak nang mag-migrate sa Amerika at apo ni Dolphy na si Vito Quizon gustong sundan ang legacy ng kanyang lolo. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Mark Heras na nagbabalak na sila ng kanyang misis na si Nicole Donesa na mag-migrate na lamang sa Amerika. Ayon sa aktor, sa katunayan ay nag-enroll na ang kanyang misis ng nursing bilang preparasyon sa balak nitong magtrabaho sa US kung saan susunod din umano siya dito agad. Nakapasa na raw ito sa Trinity College at masayang-masaya siya para dito dahil pangarap daw talaga nito ang makapagtapos ng nursing. Sakto din daw ang kanilang plano dahil dual citizen naman umano ang kanyang misis pati na ang kanilang panganay na anak kaya't ang inaasikaso raw nila ngayon ay ang kanyang bunsong anak na maging dual na rin. Kapag nakapag-establish na raw ang kanyang misis sa US ay ipipetisyon na raw siya nito o kung saan daw ang mga bata ay nandoon din siya. Pero aminado naman si Mark na hindi pa niya ma-imagine ang kanyang sarili na iiwan na niya ang showbiz dahil ang showbiz lang daw ang magandang kwento na nangyari sa kanyang buhay. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinasok na rin ang anak ni Vandolph Quizon na si Vito Quizon ang pagsushowbiz. Kahapon ay isa siya sa mga baguang talent ng Viva Artist Agency na ipinakilala sa mga movie press at sa mga vloggers sa pamamagitan isang press conference. Sa interview ng DWIZ kay Vito, sinabi nito na masarap sa pakiramdam na nakabalik na ulit siya sa showbiz. Siyempre po, it's good to be back. Matagal-tagal din po nag-stop, lalo na batang edad pa lang po. And siyempre po, masarap sa pakiramdam dahil magagawa ko ulit yung gusto kong ginagawa ay yung magpasaya ng mga tao at magpangiti ng mga tao. Ayon sa aktor, gusto niyang sundan ang legacy na naiwan ng kanyang lolo na si Dolphy. Yung pa rin po yung sinusundan yung legacy dahil siyempre kilala po ang Quizon bilang mga komedyante po pero hindi po agad naiisip ng mga tao na kaya rin ni lolo magpaiyak,
kaya rin niya sa action and sa mga romantic movies po. And para sa akin po, yun yung gusto kong ituloy at ipakita sa tao na we're not just comedy and we can do other things. Dahil a good actor po, hindi lang naman magaling sa isang genre. Full support naman ang mga magulang ni Vito sa kanyang desisyon na pasukin na ang showbiz. Of course, I'm a proud dad. We're proud parents kami ni Jen. Because nagagawa niya yung passion ng family. At the same time, sabi ko lang sa kanya, continue doing your schoolwork, try to get another course, graduate, and itong showbiz, para sa'yo, mukha namang may sense of humor din anak ko eh. Sabi ko, ang pinaka-dream ko, malampasan mo. Be better than me. Pabor na pabor din si Van Dolp na sundan ni Vito ang legacy ng kanyang ama na si Dolphy. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. Posibleng ma-dismiss kung pipiliin niyang hindi tumanggap ng sahod mula sa Senado, ayon kay Senador JV Ejercito. Kopya ng SALN ni VP Sara noong 2025 inilabas ng Office of the Ombudsman. Senador Sherwin Gatchalian nababagalan sa pag-update ng DOTR at LTFRB sa listahan ng PUV drivers na bibigyan ng ayuda. Pagsisimula ng procurement activities ng farm-to-market projects sa Mayo, ipinagpaliban ng Department of Agriculture dahil sa mga pagbabago ng costing kasabay ng pagtaas ng presyo dulot ng global oil crisis. Dating House Speaker Martin Romualdez nabigyan ng hindi bababa sa 2 pagkakataon upang tumistigo at sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. 7 kadete ng Philippine National Police Academy at 2 pulis sinampahan ng kaso kaugnay ng hazing incident ayon sa Philippine National Police. MMDA gagamit na ng CCTV para mahuli ang mga taong hindi tamang nagtatapon ng basura at iligal na nagpaparada ng mga sasakyan. El Nino, posibleng maranasan ngayong Hunyo ayon sa Pag-asa. Naga City Mayor Leni Robredo, wala nang balak bumalik pa sa national elections. Refund sa natitirang 14 billion pesos na sobrang koleksyon sa mga consumer isasagawa sa loob ng 1 taon ayon sa ERC. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Hinamon ni Senator Bongo ang pamahalaan ay ipakita ang parehong bilis at kakayahan sa paghanap ng pondo para sa fuel relief gaya ng naging paggalaw umano ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa gitna ng oral arguments sa Korte Suprema tungkol sa unprogram appropriations. Iginit ni Go na kung nagawang ilipat ang pondo para sa iba't ibang proyekto, dapat ay makahanap din ng agarang suporta para sa mga apektado ng krisis sa langis, lalo na sa mga driver at commuter. Binanggit din niya na ang issue ay hindi lamang teknikal na
usapin sa budget, kundi usapin ng prioridad at malasakit sa mga Pilipinong hirap sa araw-araw na gastusin. Sinabi rin niyang mananatili siyang tagapagtanggol ng pondo ng taong bayan upang matiyak na nagagamit ito sa direktang serbisyo publiko. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kumita sa pagiging outfit o costumes renter. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakakitaan? Kung mahilig ka sa fashion at may collection ng mga damit o costume, subukan ang pagiging outfit o costume renter. Dito, pinaparenta mo ang iyong mga damit para sa events tulad ng parties, school activities, photoshoots at iba pang okasyon. Siguraduhin lang na malinis, maayos at well-maintained ang iyong mga outfits para maparenta ito ng paulit-ulit at tuloy-tuloy ang kita. Mas mainam din kung pipili ka ng mga costume na in-demand tulad ng para sa cosplay, team parties o school events. Sa presyo naman, pwede kang mag-set ng daily rate o package deal depende sa usapan at target mong kliyente. At ang maganda rito, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang koleksyon at palawakin ito habang dumarami ang customers. Kaya kung may mga damit ka na bihira mong gamitin, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo ba na epektibo ang liquid diet sa pagpapapayat? Patunayan natin yan sa report na ito. Kung isa sa mga goal mo ngayong taon ang magbawas ng timbang, baka narinig mo na ang liquid diet. Marami na nga ang nagiging interesado dito dahil effective daw ang diet na ito kung saan pinapalitan ang solid foods ng inuming tulad ng shakes o juices. Pero bago mo simulan ang iyong weight loss journey, patunayan muna natin kung totoo ba na epektibo ang liquid diet sa pagpapapayat. Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa healthline.com, ang liquid diet ay isang uri ng pagkain kung saan ang kadalasang iniinom ay liquid imbes na solid food, tulad na lang ng meal replacement shakes, juices o iba pang liquid-based na options. Ibig pong sabihin, maaari talagang magdulot ang liquid diets ng pagbaba ng timbang dahil mas madaling makontrol ang calorie intake ng katawan dahil mas limited ang pagkain na pinipili at iniinom. Pero madalas, panandalian lang ang resulta at kapag bumalik na ang normal na pagkain, may possibility na bumalik din ang timbang kung hindi nabago ang overall na diet at lifestyle. Ayon naman sa pag-aaral ng Sonoran University of Health Sciences, isa sa positibong epekto ng liquid diets ay ang pagbaba ng calories at mas madaling pag-avoid ng junk food. Kaya nakakatulong ito sa initial weight loss. Pero may kakambal din ito na kawalan ng fiber at protein kapag sobrang tagal na pwedeng magdulot ng panghihina ng katawan, pagod at iba pang side effects. Kaya kung type mo ang ganitong diet, mas mainam pa rin ang kumonsulta muna sa iyong doktor para malaman kung safe ba ang sinusubukan mong diet kasama ang tamang lifestyle, pagkain at exercise para mas maging ligtas at panatilihing malusog at malakas pa rin ang iyong pangangatawan. Samar Adventures, tuklasin ang ganda ng caves at rivers sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended.
Isa ka ba sa naghahanap ng pupuntahang lugar para magbakasyon? Tara na at damhin ang natural na ganda ng lalawigan ng Samar. Unahin na ang Sohotan Cave and Natural Bridge Park na matatagpuan sa Basay, Samar, kung saan makikita dito ang mga limestone caves, rock bridges, lush forest at underground rivers na magandang experience para masubukan ang mag-boating. Kung looking for adventure sites naman, subukan na ang Langon Gumingub Caves na isa sa pinakamalaki at kilalang cave systems hindi lang sa Samar kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Siguradong worth it din ang pagod na mararanasan dahil captivating at breathtaking ang tanawin dito. Bukod pa dyan, mayroon din itong mga stalactites at stalagmites sa bawat sulok ng kuweba at pwede ring subukan ang nakaka-excite na rappelling activity. Hindi rin magpapahuli ang mga beaches sa Samar, lalo na ang Malahog Beach na pwedeng tambayan, lumangoy at mag-sunset stroll. Kung island hopping naman ang hanap, i-explore na ang Biri Island, ang isla na may iba't ibang rock formations na pwedeng pang photoshoots. Narito rin ang Lulugayan Falls na perfect sa hiking experience at hiking activity, kung saan mayroong spot para mag-picnic, mag-relax at i-appreciate ang ganda ng tanawin. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Baka ito na ang oras para ilabas ang iyong adventurous side at sumubok ng mga bagong activities. At yan ang ating highly recommended. Pinadala ng employer ang sahod sa remittance center pero siningil ang empleyado ng service fee. Alamin ang kaparusahan kung bawal yan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Pinadala ng employer ang sahod sa remittance center pero siningil sa empleyado ang service fee. Nako, bawal ito. Maliban sa mga holiday, marahil ang sweldo day ang isa sa mga paboritong araw ng lahat ng empleyado. Ngunit paano kung ang inyong sahod ay ipinadala sa remittance center at ang service fee ay sagot ng empleyado at hindi ng employer? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Kung ang employer ay may idea na ipadala ang sweldo ng empleyado sa remittance center, siya rin dapat ang sumagot sa anumang transaksyon o service fee. Ayon sa batas, ito'y bahagi ng cost of doing business ng employer, kung kaya hindi maaring ipasa ang gasto sa empleyado. Subalit kung ang empleyado ang pumili ng ganitong opsyon, nararapat lamang na siya ang sumagot ng anumang fee. Kaya sa mga employer, pasweldohin ng tapat ang inyong mga empleyado. Nakasaad sa batas na dapat buo palagi ang matatanggap nilang sweldo. Huwag man lamang para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Creamline Cool Smashers isang panalo na lang sa kampyonato sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Isang panalo na lang ang kailangan ng Creamline Cool Smashers para makuha ang kampyonato sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Ito ay matapos nilang talunin ang Signal Super Spikers sa Game 1 sa score na 25-22, 25-18, 25-16. Nanguna si Gemma Galanza na may 17 puntos habang tumulong sina Bernadette Pons at setter Gia de Guzman sa panalo ng kupunan. Dahil dito lamang na ang Creamline ng 1-0 sa best of 3 finals at malapit na sa kanilang ika-11 titulo. Maaari nilang tapusin ang serye sa Game 2 kung muli nilang matatalo ang Signal. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Mga anak ni Patricia Javier na sina Rob at Ryan Walcher, pinapirma ng kontrata ng kontrata ng Viva. At bagong extended play ng bandang Cup of Joe nakatakda ng i-release. Naritong Eye-Spotted Report niyan, Todd.
Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng pumirma ng kontrata ang mga anak ni Patricia Javier na sina Rob at Ryan Walcher bilang mga bagong artista ng Viva Artist Agency ni Vic Del Rosario. Kahapon ay kasama ang magkapatid sa mga baguang talent na ipinakilala ng Viva sa movie press at vloggers sa pamamagitan ng isang press conference. Sa interview ng DWIZ at Elio Channel 23, sinabi ni Robert na hindi pa rin siya makapaniwala na nasa showbiz na siya. Yeah, it's a surreal feeling. Just the people around me, the lessons I'll learn from this one moment here. I don't know, it's hard to take in right away, and so I'm sure I'll feel a lot more tonight. I feel so amazing, or I feel amazed at myself for being able to do this, because I believe that this is such a big opportunity for me to grow and for me to experience many things in my life. And this could be one major moment. Ayon sa dalawa, baon-baon nila ang advice ng kanilang inang artista na si Patricia. Best advice, always be down to earth with people, be humble, always treat others as you'd want to be treated as well. The advice my mother gave me was to always remain humble, even because not everyone would have this type of opportunity to be able to speak in that over there. So I'm just really grateful to have this opportunity that other people might not have. Sa ngayon ay pareho nag-aaral ng Tagalog ang dalawa at bagamat nakakaintindi at marunong na silang magsalita, ngunit ayon sa kanila, kailangan pa nila maging matatas sa pagsasalita ng wikang Filipino. Samantala, kasabay ni na Rob at Ryan ay pinakilala rin ang anak ni Jojo Abellana na si Jack Abellana, ang mga anak ni Bernadette Allison na sina Gabby at Icy Ejercito, anak ni Anjo Eliana na si Jaime Eliana, anak ni Joko Diaz na si Ashley Diaz, at anak ni Vandal Quezon na si Vito Quezon. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, kinumpirma ng OPM banda Cup of Joe ang release ng kanilang bagong EP na pinamagatang Sandali sa May 1. Sa post ng banda sa kanilang official social media account, simple lamang ang nilagay nilang caption kung saan nakasulat ang linyang hahawakan bawat sandali. Maliban dito, magtatanghal din ang banda sa Sandali, The Cup of Joe Fest sa May 23 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Nabatid na naging matagumpay din ang isinagawang 3-day concert ng Cup of Joe sa Araneta Coliseum noong October na nakaraang taon na pare-parehong sold out. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi mo kailangang makipagkompetensya. Hindi mo kailangang may patunayan. Hindi lahat ng laban ay dapat pinapatulan. Chill lang. Enjoy life. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Leo Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.